Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa Deezer, Match of Entertainment and Lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Bago ng panahon at mas maganda kung nakasabay ka. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Programang magbibigay ng mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri Ascenso, tuwing Sabado alas 3 ng hapon. Mga eksperto ang makakasama mo sa DZRH Radio, DZRH TV at live din sa Facebook, YouTube at DZRH News website. Parang training na walang training fees. Kaya maging updated para tuloy ang Agri Ascenso. Agri-asenso na mga kapwa magsasaka, mangingisda at mga nasa sektor po ng pagninegosyo na agrikultura. Ang sentro, magandang hapon sa inyong lahat. Ay, si Ka Henry Uri Pore, kasama na natin siyempre ang Assistant Director ng DAATI Agricultural Training Institute. Walang iba kundi si Ma'am Nyet Arceo. Ma'am Nyet, magandang hapon muli. Ang bilis ng araw, Sabado na naman. Ang bilis ng araw ka, Henry. At Agosto na. Yes. At August 1 na. Kaya nako, malapit na namang matapos ang taon. Sabi ng mga matatanda sa una, pagkado ganitong Agosto, ina-Agosto ang mga ibig sabihin kasi yung Agosto ho kasi ma'am, panahon ng sakuna, panahon ng kalamidad, panahon ng tagbagyo. Kaya sabi, pag ina-Agosto ang iyong pananim, medyo nakakatakot yan dahil siguradong babagyuhin. Pero huwag kayo maniniwala riyan. Merong sinasabi ang pag-asa na maaaring, Ma'am Nyet, baka daw 4 na bagyo ang pumasok ngayong Agosto, pero ipagdasal natin na huwag na sana mangyari yan. Ano, ha? Pero yung mga lugar na inuulan, Isabela, Cagayan, dapat talaga paulanin ng matindi riyan eh. Ang daming kailangang amount ng tubig ang kailangan dyan sa lugar na yan. At tamang-tama sapagkat ngayong hapon ang ating paksa, Ma'am Nyet, ay tungkol sa
adaptive balanced fertilization or yung ABF ka, Henry, para sa masaganang lupa. Balanse pala dapat ng abono. Akala ko naman, Ma'am Nyet, hahasik lang. Chamba. Hasik Pacham. lang ng, di ba? Pacham. Hasik lang ng hasik. Tapos yung puno, paiikutan mo lang ng abono. Hindi pala ganun. Meron palang balance pang tinatawag. Kasi nga sa bawat butil daw ng palay o sariwang aning dumarating sa ating hapag, may kwentong nagsisimula sa lupa. Kaya ngayong Agosto, Ma'am Nyet, habang ipinagdiriwang natin ang Farm Safety Month. Kaya higit pong mahalaga ang tanong, paano tayo makakapagtanim ng ligtas at sustainable sa mahabang panahon? Ayan. Sino makakasama natin ngayong hapon at anong pong departamento ito? Makakasama natin, Ka Henry, ang isa sa mga bureaus ng Department of Agriculture, ang Bureau of Soils and Water Management, para ibahagi sa atin, gaya na nabanggit natin kanina, yung ating topic on adaptive balanced fertilization or ABFS. Ito yung naglalayon itaguyod ang kalusugan ng lupa, kaligtasan ng mga magsasaka at ang hinaharap ng agrikulturang Pilipino. Importante yun Yung habang nag-aabono, ligtas din ang mga magsasaka, Ma'am Nyet, hindi ba? Oo, kailangan ligtas din sila. Hindi pwedeng kasi may mga abono na hazardous yata pag hindi nagamit ng tama ba, Ma'am Nyet? Yes, Ka Henry, syempre kasi chemical pa rin yan. So kailangan dahan-dahan, no, at kailangan meron tayong farm safety practices na ginagawa. Ayan, alright. Pero teka muna, ngayong bago tayo punta sa atin topic, last Saturday napag-usapan namin ni Ma'am Nyet kasama po si Ginong Aristelo Asilo, yung founder ng Varaco and Think Farm. Pinag-usapan namin yung Beyond the Harvest nutrition business that nourishes community. Kasi ang kanila pong negosyo ay tungkol sa kape at iba pang mga produkto. Tinawag nila ito, Ma'am Nyet, mula nutrisyon hanggang negosyo. Kasi naibahagi po kung paano nabuo ang konsepto ng nutrition entrepreneurship, yung bagang nagninegosyo na ang hangad makatulong sa pagpapaganda ng nutrisyon ng komunidad. Naipaliwanag po na ang pagsasama ng nutrisyon at kabuhayan ay isang paraan upang matugunan ang malnutrisyon at nagbibigay oportunidad para sa mga sustainable livelihood at ano ba yung, kasi may binabanggit, Ma'am, yung inclusive business model. Bakit tinawag daw pala ito? Yon, Ka Henry, kasi ang Varaco ay isang kape, isang brand ng coffee, at ang Think Farm naman, ang kanilang layon ay sustainability para sumuporta sa ating mga coffee farmers. So, ibinahagi ni Sir Aris kung paano nagkakaroon ng direktang koneksyon ang produksyon ng kape, ang pagsasanay sa komunidad, at pagbebenta ng mga produkto. Siyempre, Ka Henry, nakakatulong din sila sa mga coffee farmers at mga indigenous communities sa pamamagitan ng Farmer Scientist Training Program or yung Smart FSTP nga, na nagbibigay ng pagsasanay sa teknolohiya, smart farming, at siyempre coffee production sa mga katutubong komunidad. Ayan. Kasi yung ating guest bukod siya nagbebenta ng kape, nagtuturo kung paano po maggawa ng negosyo na ang focus ay makatulong sa komunidad. Ang nagpatingkad sa Varaco dahil naiiba po yung kanilang buy one take one concept, paggamit ng Liberica, Excelsa at iba pang lokal na coffee varieties habang sinusuportahan ng maliliit na coffee farmers mula sa iba't ibang rehiyon. At naibahagi po yung pagpapahalaga at pagpapakilala sa mas maraming Philippine origin coffee sa merkado. Pero mahirap na bahagi yung farmer scientist, Ma'am Nyet, di ba? Paano ba maging farmer scientist? Siyempre, Ka Henry, kinikilala yung kaalaman at kakayahan ng mga magsasaka. Meron din kasi silang mga practices nila at kanilang mga teknolohiya. So, kinikilala yon sa pamamagitan ng kanilang pananaliksik din, ng mga indigenous knowledge, kumbaga. At layunin siyempre nitong baguhin ang pananaw, no, na ang pagsasaka ay hindi lamang tumatanggap ng tulong, kundi mahalagang katuwang sila sa pag-unlad. No? Hindi lang sila yung
tanggap ng tanggap, kumbaga. Kasi maganda po itong naging negosyo ng mga taga Varaco Farm sapagkat yung kape ay nagiging functional food. Ibig sabihin, dahil nga ho meron daw pala siyang antioxidant at compounds na maaaring makatulong sa kalusugan, dapat lang para maging malakas ang value nito sa kalusugan, inumin daw naman ng tama at dapat moderate din. Tapos Magsobra-sobra. yes, kahit ang kape ho ay meron ding drink moderately. Yan, huwag pa masyadong, 'di ba? Maaaring itanim ang gulay at iba pang pananim kasabay ng kape. Yun ho yung diversified farming kasi sa kapihan, maaari kayong magsanib sa ilalim ng kalabasa, 'di ba? Maaari kayong magtanim ng kamuting baging. Maganda po yan. Kasi habang nag-aantay kayo ng ani ng kape, may maaani naman kayo sa ilalim. Pero yun lang ma'am yung pagbabago ng mindset sa nutrisyon, paano ba yun, kasi yun ang isa sa kanilang ginagawa Siyempre, Henry, kasi 'di ba usually ang ating mga magsasaka or yung mga nasa rural areas, pag nakaani, ibibili ng noodles, o di kaya ng sardinas. So, kailangan may mindset na pwedeng kainin yung mga nandun sa na mga harvest, no? Pahalagahan ang sariling ani at siyempre masustansyang pagkain sa halip na umasa sa mga processed food. So, gayon din Henry, yung values formation at nutrition education para mapabago ang pananaw ng ating mga pamilya tungkol sa pagkain at kalusugan. Opo, at bahagi rin ng kanila pong misyon yung pagbibigay ng dignidad sa mga magsasaka. Kabilang dito yung pagpapakilala sa kalidad ng sarili nilang produkto at pagbibigay ng pagkakataong maranasan ng mga bagay na madalas silang ipinagkakait sa sarili. Kasi sabi nga nung guest natin, kahit magsasaka ka, matuto ka ding mag-relax, matuto ka ring maging masaya, wag lang sobra at wag lang makasasama sa sarili. Ayan. Kaya sabi nga po nila, ang publiko hinihikayat nilang umasa sa evidence-based nutrition information. Yun naman ang maganda. Kailangan pamyat, di ba? Pagka ikaw maniniwala, lalo na kung pangkalusugan ng paksa, dapat yung may ebidensya. Dapat isulong yung tinatawag na plant predominant diet para maiwasan ang chronic disease, yung pagkain ng gulay, prutas at iwasan yung mga mamantika. Ayan, so yung ating mga magsasaka para po sa patuloy na maitaguyod yung food security, palagi pong makinig at sumuporta sa isa't isa para po doon sa pagbibigay ng magandang nutrisyon gamit po ang inyong mga sariling sakahan. Yan ang ating paksa last Saturday, and now let's go to Agribalita. Mga balitang kailangan mong malaman sa Agribalita. Agribalita, hati dyan ni Ma'am Nyet. Ma'am Nyet, go ahead po. Maraming salamat Henry. Narito ang ilang kaganapan at anunsyo mula sa Department of Agriculture at sa aming ahensya, sa Agricultural Training Institute. Good news po, may bagong opportunities na maaaring mabuksan para sa livestock sector matapos magharap ang mga government officials at industry representatives ng Pilipinas at Cambodia sa isang business matching activity sa Taguig City noong July 22. Tinalakay dito ang posibleng trade at investment partnerships, market access at mga paraan para matugunan ang mataas na production cost sa swine industry. Ibinahagi rin ng mga livestock agencies ng DA ang kalagayan at mga programa ng bansa para sa sektor at napag-usapan din ang mga hakbang para mas mapalawak ang livestock trade at partnerships ng dalawang bansa. At isa pa pong good news para sa ating mga magsasaka at mangingisda na aprubahan na ng Senado sa third and final reading ang dalawang panukalang batas, ang Agriculture and Fisheries Extension Act at ang Agricultural Cooperatives Act.
Sa ilalim ng mga ito, mas mapapalawak ang access ng mga magsasaka at mangingisda sa technical assistance, makabagong teknolohiya, climate-smart farming at mas maayos na kooperatiba na makatutulong sa mga kailangan nila sa produksyon at pagbebenta. Kapag tuluyang naging batas, inaasahang mas mapapalakas ang produksyon at kabuhayan ng ating mga food producers na makatutulong din sa mas matatag na food supply ng ating bansa. Para sa iba pang updates at anunsyo mula sa Kagawaran ng Pagsasaka, i-follow ang kanilang Facebook page sa @DA Central Philippines at bisitahin ang kanilang official website sa www.da.gov.ph. At mula naman po sa amin sa Agricultural Training Institute, calling all agri-extension workers sa Bicol. May bagong learning opportunity po para sa inyo. Makilahok sa Training on Farm Business School on Urban and Peri-Urban Agriculture ngayong August 3 hanggang 7 sa Magaraw, Camarines Sur. Para ito sa ating mga extension workers na naka-assign sa NUPAP at hindi pa nakakapag-FBS training. Para sa kabuoang detalye at requirements, bisitahin lang ang Facebook page ng ATI Bicol. Calling all coconut lovers, iniimbitahan kayo ng ATI Central Visayas na pumunta sa Coco Agrisenso ngayong August 5 hanggang 6 sa ICM Activity Center sa Tagbilaran City sa Bohol. Tuklasin at tikman ang iba't ibang coconut-based at local agri-products at kilalanin ang mga local producers at agri-entrepreneurs na nasa likod ng mga ito. Tara na po! Support local, buy local, mga ka-agri. At abangan ang iba pang mga announcements mula sa ATI. Follow kami sa aming social media accounts sa Facebook, sa X, sa Instagram at TikTok at ATI Interactive. At bisitahin kami sa aming website sa www.ati.da.gov.ph. Yun lang ka, Henry. Maraming salamat. Thank you, Ma'am Nya. At babalik po ang Agri Ascenso. Ito ang Agri Ascenso. Agri Ascenso. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakabloom sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa.
kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya, kutis sulit ang glow up. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabton, amoy nakaka-joyful. I'm Danvic Briones. I'm a visual artist and a cook, and this is my MX3 story. How does MX3 help you when it comes to your health? Canada made me slow down. What that does, lalo na with MX3, it enhances that because it's organic. So it helps you sustain that healthy lifestyle na hopefully will still be standing and being active in the next 30, 40, 50 years. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabton, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabton, amoy nakaka-joyful. I am Rexeline Ann Cabaltero Reyes. I am a practicing health professional here in Ontario, Canada. Let's go to MX3. Paano siya nakatulong? When I tried MX3, aba! My body loves MX3. Magiging mommy ka na after ng shift mo. So I really need that push and help from MX3 capsule, which makes me a better me. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Califabton, amoy nakaka-joyful. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke.
Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malinit. Maraming salamat. Muling sumasenyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa executive session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy! Bawal Yan! Alright, Ma'am Nyet, Technotip number 1 muna tayo. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Tutukan ang Techno Tip. Alam niyo ba, ka-Agri, ang Adaptive Balanced Fertilization Strategy o ABFS ay pangunahing programa ng National Soil Health Program na naglalayong mapanatiling malusog at mataba ang lupa. Kasama rin ang wastong pamamahala ng sustansya nito tungo sa mas matatag na pagsasaka. Lupa'y buhayin, ani ay palaguin. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Alright, Ma'am Nyet, pakilala po natin ang ating panauhin at ano ba ang ating topic? Yes, Ka Henry, nagpapasalamat kami sa Bureau of Soils and Water Management dahil lagi po natin silang nakakasama dito, no? At syempre kasama natin ulit sila ngayong hapon para pag-usapan ang Adaptive Balanced Fertilization Strategy or ABFS para sa masaganang lupa. Makakasama natin ngayong hapon, Ka Henry, walang iba kundi ang hepe ng Laboratory Services Division ng Bureau of Soils Water Management ng Department of Agriculture. Walang iba kundi si Miss Maribel Halalon. Magandang hapon, Ma'am Maribel. Welcome po sa Agri Asenso. Magandang hapon po, Sir Henry and Ma'am Nyet. And of course, siyempre sa lahat po ng ating mga tagapakinig at mga nanonood sa programa ng Agri Asenso. Ako, Ma'am Nyet, sandali lang, Miss Maribel, ha? Dahil meron lamang pong sunog! Flash Report! Flash Report! Edwin, saan yan? Anong nasusunog? Henry, hindi na nakapagdamay pa ng mga katabing establishmento itong nasusunog na commercial building na may itong hardware at auto supply sa kanto ng Mindanao Avenue. Pero 20, Barangay Baituro sa Quezon City. Inaagapan namang madama itong isa pang katabing bentahan ng gulong na di na makapamisala pa sa mga katabing commercial area. Lumalabas, Henry, na nagpapisa itong kasunog sa pangalawang palapag kung saan ay nakaimbak itong iba't ibang mga plastic at bagay na madaling masunog. Alas 2 na madaling araw, kanina lamang nagmangliyab at agad na umabot sa pangalawang alarma at patuloy namang inibistagan ngayon ang pamatay sunog. Itong sunog upang malaman kung anong dahilan at kung magkano na ang buong estimate ng naturang sunog. Mamaya babalik tayo sa karagdagan detalye mula dito sa Quezon City, RS23. At ito kinagulat sa DZRH, Oras Pilipinas, una sa Pilipino.
Salamat, Edwin Duque. Ito ang Agri-Asenso. Agri-Asenso. Ma'am Nyet, opo, at siguro ating idiretso na sa atin pong panauhin at ang mapag-usapan na natin kasama po itong si Ma'am Maribel. Teka muna, Ma'am Maribel, siguro Ma'am Nyet, with your permission, paki-educate nyo nga muna kami, pakibigyan nyo nga kami ng informasyon. Ano ba yung Bureau of Soils and Water Management at ano po ang nito? Kumbaga ano ang trabaho nito para sa mga magsasakang Pilipino? So, thank you po. So, ang Bureau of Soil and Water Management po is the nationally mandated agency for sustainable management of soil and water resources in the country. So actually po ang Bureau of Soil and Water Management, kami po ang in charge sa mapping ng soil fertility ng lupa. So kami rin po ang in charge sa laboratory analysis. And of course, siyempre in charge din, marami din po kaming research na ginagawa. Siyempre po yung sustainable land management, siyempre ito po yung talagang isa sa pinakamandato namin, yung pong soil conservation. Yan. Ibig sabihin pag sinabi Ma'am Nyet, tama ba? Pag soil conservation mo yung mapanatili mo yung kanya pong kalusugan ng lupa. Opo. Okay, Ma'am Nyet, go ahead. Yes, ma'am. Kasi actually kahit rin naging guest na rin natin ng BSWM dun sa Mobile Soils Laboratory. Pero syempre, eto, tungkol naman sa ABFS or Adaptive Balanced Fertilization Strategy. Ma'am Maribel, ano po ba ito? At bakit po ito mahalaga? Okay. So, ang Adaptive Balanced Fertilization Strategy po is a science-based technology na nagpo-promotes po ng paggamit natin ng kombinasyon ng organic at inorganic fertilizers. So, ang organic fertilizer po kasi ito ay naglalaman ng mga micronutrients na kung saan nakaka-improve po ito ng ating chemical properties. And also dahil po ito po ay organic, so mag-i-improve din po ang ating soil physical properties and at the same time yung biological properties ng soil. And at the same time naman po, ito pong ating inorganic fertilizer kung saan ito po ay nagpo-provide ng NPK na direkta po na pagkain ng ating mga halaman. So, ang Adaptive Balanced Fertilization Strategy po ay nagpo-promotes ng nutrient recycling. So, kung saan po ang ating mga agricultural waste ay kino-convert po natin para po ito'y maging compost or ito po ay maging organic. And dahil po nagno-nutrient recycling tayo, siyempre po nababawasan ang gastos natin sa ating pagsasaka. So, siyempre po, through Adaptive Balanced Fertilization Strategy, so napapanatili po nating malusog ang lupa. At siyempre po, pag malusog ang lupa, nagiging maganda po ang ating ani, kasabay na po siyempre yung kita ng ating mga magsasaka. Sa madaling salita, ma'am, ano yung biofertilizer? Ano ang pinagkaiba nito sa mga pangkaraniwang abono? So ang biofertilizer po, ito yung mga beneficial microorganism kung saan tumutulong po na maging available ang nutrients sa ating lupa at maging available po siya sa ating halaman. So most likely po, ang mga example po nito ay mga nitrogen fixing microorganism, meron po tayong phosphorus solubilizing microorganism and potassium. So ito po is tumutulong po upang maging malusog ang ating lupa. Yan. Iba naman po yun sa yung mga vermicompost, yung mga ganon, yung organic fertilizers. Iba naman po yun. Yeah, so organic fertilizer na po siya. So ito po, ang organic fertilizer po kasi is nanggagaling po sa ating mga agricultural waste, sa ating pong mga manure. However po, ito pong biofertilizer, ito po yung mga microorganism na beneficial. Like example po, Rhizobia, Azospirillum. So mga nitrogen fixing microorganism na kung saan po yung atin pong nitrogen sa hangin ay pinipix at kino-convert po ito upang maging pataba at maging available sa ating mga lupa, sa ating mga halaman.
Okay, para doon sa ating mga magsasaka nakikinig, para alam ko medyo technical po sa ating pare-pareho ito. Ano, parang ganito lang yan, ma'am, at tama ba na ang lupa nating sinasaka, pag palaging nalalagyan ng chemical na pataba, ay nagbabago ang kalidad, humihina ang kaklase, hindi nagiging malusog, parang tao din. Pag palaging chemical ang iyong kinakain, lalabas ang maraming iba't ibang sakit. Ang lupa ay ganun din. Nanghihina, hindi na makapagkaya minsan yung mga ani ay kamay o konti na lang. Ang pagtubo ng halaman ay parang durot na durot o pilit na pilit. Kasi kumbaga sagado na, masyado ng yung lupa natin saturated na o talaga ma'am sawang-sawa na sa chemical. Pero nangangasim na kumbaga diretsahin na natin, nalalaso na. Sapagkat hindi naman yan ang talagang balangkas ng lupa. Tama ba yun, ma'am? Ang lupa naman hindi naman yan dinisenyo na may chemical para tumubo ang halaman Tama ba, ma'am? Ang lupa talaga namang nagpapatubo yan ng... Kasi nga, hindi ba, kahit yung mga butong nalalaglag sa ibon wala namang pataba yun, pero sa gubat dahil ang lupa talagang tumutubo ma'am, tama ba? Hindi kailangan ever since tayo na lang ang nakatuklas ng chemical pampabilis ng pagtubo ng halaman. Tama ba, ma'am? Yes po. So, ang atin po kasing halaman ay kailangan ng maraming klase ng nutrients. So, ito po kasi, una, siyempre, present naman po ito sa soil. Kaya lamang po, ito po ay kumbaga ay kulang. Kaya po kailangan magdagdag po tayo ng organic fertilizer para mapataba po ang ating lupa. So, ang chemical fertilizer po kasi, actually, hindi po siya masama. However, ito po kasi, ang content lang po nito ay nitrogen, phosphorus, and potassium. Although kailangan po talaga siya ng halaman. Pero po, marami po kasing nutrient na wala dito. Kaya kailangan po nating mag-organic or mag-biofertilizer. And in the process po kasi, in the long run, kapag po puro chemical fertilizer, bumababa po kasi yung ating organic matter sa lupa. And bumababa din po yung nutrient na iba kasi po nagkakaroon siya ng nutrient mining. And kapag po nagka-nutrient mining, doon na po nagsisimula yung soil degradation. Kaya napaka-importante po talaga yung balanced fertilization strategy to ensure po na lahat ng nutrients na kailangan ng ating mga halaman at mapanatili ang kalusugan ng ating lupa ay available po siya. Ayan. Ma'am, isang tanong lang muna po kung mamarapatin po ninyo. Siguro kumaga diretsahan tayong diretsahan ko pong itatanong ito sa inyo. Kasi parang ang nagiging orientasyon po ng mga magsasaka, correct me if I'm wrong, pagkaho kasi yung mga nabibiling commercial fertilizer, mabilis po ang mabilis ang tubo, madami ang bunga. Tapos yung organic naman, matagal. Although matagal gawin, Henry. Oo, matagal ding makapagpabunga. May anong tawag doon, talagang hindi kinagis na nyo ng halos lahat ng mga magsasaka. Nagising tayo na puro abono na nasa sako na kulay puti o kulay dilaw. Tama ba, ma'am, yun? Tama ho ba? Paki-correct nyo lang. Kasi naririnig ko yun ay, ang tagal niyan. Ako, organic, ang tagal niyan bago tayo makapagpatubo niyan. Napakarami natin kailangang organic. Samantalang yung nabibiling sako-sako, dakot-dakot lang. Pag nailagay mo sa paligid ng tinanim yun, mabilis. Ma'am, paki-explain at paki-correct po kung tama ako. So, tama po yun, Sir Henry. So, ganito po kasi yan. Ang inorganic fertilizer po kasi is readily available and concentrated. So, mataas po ang amount ng NPK. So, for example po, urea, 46% na po agad. Ano yung NPK, ma'am? Ano yung NPK? Nitrogen, phosphorus, and potassium. So ito po yung pangunahing nutrients na kailangan ng halaman.
Ang organic fertilizer po kasi kailangan pa pong mag-undergo ng mineralization para po maging available ito pong mga nutrients nito sa halaman. So sa mineralization po kailangan pong i-break down ng mga microorganism sa lupa para po mapakinabangan yung nutrients. Pero po napaka-importante ng nutrients na yon dahil po kahit po maglagay tayo ng mataas na nitrogen, phosphorus, and potassium. Kung wala naman po at kulang ito pong mga nutrients na nasa organic fertilizer, at the end of the day po, hindi na rin po magiging maganda ang ani. Sa simula lamang po. And ang worst case scenario po is nag-i-increase po yung soil acidity natin, nagiging compact yung soil dahil nga po walang organic matter. And siyempre po yung mga microorganism is bumababa na rin po. So it will affect po ng soil chemical, soil physical, and biological properties kapag po puro inorganic fertilizer. Kaya po talagang advice po natin is i-combine po talaga sila para po lahat ng essential nutrients ay present po sa ating lupa. Ang galing. Ang galing ka, Henry, kasi yung chemical fertilizer pala, 3 lang, no? Ang merong nutrient siya. Yung sinasabi nga natin na nitrogen, phosphorus at potassium. Pero marami pang kailangan. So siguro yun yung kailangan tandaan ng ating mga magsasaka na kailangan may mix. Kasi otherwise, nagtataka tayo, bakit bumababa, no, yung ani natin kahit na ang dami nating fertilizer na nilalagay. So anong ratio noon, ma'am? Yes. 50-50? 70-30? O 60-40? Anong magandang ratio ng paghahalo ng chemical at saka ng organic at saka inorganic? Opo. So actually po, malalaman po kasi natin ang amount. For example po, magpa-analyze po tayo ng lupa. So pag nagpa-analyze po kasi tayo ng lupa, malalaman natin yung soil fertility o nutrient status. So doon po malalaman natin ngayon kung gaano kadaming nitrogen, phosphorus, potassium ang kailangan po nating ilagay. So meron po madedetermine po natin yung right amount, right kind, and right timing ng application. And syempre po, marireduce na po natin ngayon ng NPK dahil nga po gagamit tayo ng organic or biofertilizer. So marami pong study ang nagpapatunay na pwede po nating i-reduce ng up to 50% ang gamit ng inorganic fertilizer kapag po tayo ay gumamit ng biofertilizer or magdagdag ng organic. Hindi naman po ganun kagastos ang organic. Actually po, yung ating agricultural waste, ibalik lang po natin yung mga dahon, yung pong ating mga chicken manure or kung ano-ano pa. So ang importante lamang po nito, siyempre konting sipag para po, kumbaga, yun, so, yun po talaga yung sikreto, konting sipag, konting tiyaga para po mag-improve po yung ating soil and of course, mag-improve po yung ating ani. Yes, ma'am. Go ahead. Sipag ka, Henry. Kasi nga medyo maproseso. Yan kasi yung karaniwan na comment na nakukuha natin sa ating mga magsasaka na medyo maproseso ng konti pagka nag-organic po tayo, no? Pero yun nga, may mga efforts naman. Like for example, yung dati kasi ka, Henry, sinusunog lang yung yung anong tawag doon? Yung dayami, yung ganun. Pero ngayon ay hindi na natin ini-encourage yun. Marami na sa mga local government units natin na pinagbabawal, no, ang pagsunog ng mga dayami. Ma'am, doon naman sa biofertilizers, kasi parang eto, hindi kagaya ng organic na pwede mo siyang i-process. Pwede siyang gawin ng magsasaka. Yung biofertilizer, saan po ito na naa-access? Or pwede po bang paramihin din ito ng mga magsasaka mismo? So actually po ang biofertilizer po kasi ito po yung mga microorganism na ina-isolate, di po ba? So like for example, Rhizobia, Azospirillum, ina-isolate po kasi ito at saka pinapadami sa laboratorio. So kumbaga po, pag pinadami po ito sa laboratorio, inihahalo na lang po ito sa mga carrier. So yung carrier po na yon, yun po yung ina-apply natin sa atin pong lupa. So actually po marami pong efforts ang Department of Agriculture para po
magkaroon po tayo ng supply ng biofertilizer. Sa ngayon nga po, kumbaga isa sa programa ng atin pong department ng DA is yun pong production ng Agri-N+. So ito pong Agri-N+, ito po ay isang biofertilizer or nitrogen fixing microorganism po ang laman nito. So sa ngayon po actually, ang Bureau of Soil po ay nagtitrain ng atin pong mga LGUs, ng atin pong mga laboratory kung paano po ito padamihin para po maging available po siya at maipamigay po natin sa ating mga magsasaka. So actually po kailangan po kasi ng mga special equipment pagdating po sa biofertilizer. Kailangan po kasi ng laboratory o dapat po kasi yung kondisyon ay suitable sa pagdami nila. Kaya medyo sa laboratory po talaga ginagawa ang mga biofertilizer or sa mga planta. Alam nyo, Ma'am Nyet, go ahead po. Go ahead, Ma'am Nyet. Yes, pero yun nga po, may pinamimigay po ba ito? Kasi gaya nga na nabanggit nyo kanina, talagang para specialized siya, kailangan sa laboratory. May programa po ba ang DSWM na mamigay nito sa mga LGUs o di kaya sa ating mga farmer associations or cooperatives? So, actually bago po kasi itong programa ng Agri-N+ ng Department of Agriculture. So sa ngayon po ay kumbaga nagko-conduct pa lang po kami ng training. So dun sa ating mga LGU na meron na pong mga current na production nito pong Agri-N+. So tinuturuan po natin sila para po, yung mga LGU po kasi ito ay libre naman po nilang ipinamimigay sa kanila pong mga nasasakupan. Pero po ang Bureau of Soil and Water Management, meron po kaming proposal kung saan ang aming po mga research center ay magkaroon po ng biofertilizer production center. So ito po siyempre kumbaga ay sisimulan para nga po maging available itong mga biofertilizer sa atin pong mga kababayan. Ma'am, gaano na kadami sa buong Pilipinas? Ilang porsyento na ng LGU ang maganda ho ang partisipasyon dito at talaga pong nakakatulong na? How many may ilang porsyento na in reality? So actually po medyo mababa pa po. Sabi ko nga po sa inyo, nagsisimula pa lang po ito. Nandito pa lang po kami sa information campaign and meron po kaming 6 na probinsya or bayan na na-identify na ngayon po ay tinuturuan. So, nagsisimula pa lang po, sir. Pero po yung aming organic production na center o ito po yung kumbaga paggawa ng organikong pataba. So ang Bureau of Soil and Water Management po is napakarami na pong pinamigay na CFBW and nag-conduct ng training to ensure po na masusustain po natin yung kailangan po nating organic fertilizer. And sa ngayon nga po, meron na rin kaming programa na chicken manure processing plant na para po sumuporta para maging available ang organic fertilizer sa ating pong market or sa ating pong mga kababayan. So ito po kasi yung nagiging isa sa challenges ng Bureau of Soil and Water Management and sa adoption po ng atin pong adaptive balanced fertilization strategy. Dahil nga po madalas hindi po available ang organic fertilizer sa market, pero po maraming commercial na biofertilizer sa market. So kaya po ito is available. So ang kumbaga tinututukan po ng Bureau of Soil ngayon is yung po siyempre organic production. So marami na po tayo na kumbaga ay binibigay and marami din po tayong mga initiative para po ito ay maging available at makatulong po talaga tayo sa ating mga magsasaka. Opo. Ma'am, for 2025 national budget, magkano ang napunta sa Bureau of Soil? Sir, sorry. Okay, hindi po kasi ako masyadong familiar sa budget. Ganito. Hindi namin kayo ginigrill. Ganito lang Ma'am Nyet, ano ho. Ito kasi ang reality. Dahil sa kagustuhan ninyo, naiintindihan namin yun talagang kayo ang inyong gusto ay matulungan ng mga magsasaka na imulat na tayo sa organic fertilizer. Magkaroon tayo ng balansyadong pag-aabono 50%
Sa organic, inorganic 50%. Pero kasi ho, siguro alam natin pare-pareho yan eh. Unang-una, aminin na siya hindi, kokonti ho ang mga LGU na ang priority ay agriculture. Most of the LGUs, ang priority ay infrastructure. Because sa infrastructure, madali na yung makita ng tao na sila may ginagawa. Okay? Pero sa agrikultura, talagang kokonti lang yung mga LGUs na concern sa pagpapalago ng agricultural sector sa kanilang lugar. Kaya minsan, yung mga trainings, papupuntahin ninyo yung mga municipal agriculturists, papupuntahin ninyo yung mga training. Pagbaba na sa kanila, with all due respect, kukunti ho yung nag-i-implement, kukunti ho yung nagpa-participate, ilang araw lang, ilang linggo lang, masigla, ilang araw lang, active. Pero pag binalikan ninyo, siguro after 6 months, after 1 year, makikita ninyo, nakatiwangwang na yung centers, di ba? Wala na nag-ooperate ng machines, bumaba kayo sa baba, alamin ninyo kung ilan. That's the reality. Ngayon, Yes po. ito sana ang mangyari, Ma'am Niet, kasi budget season eh. Ano ba ngayon? Magkakaroon na naman kayo ng... Sana ang Bureau of Soil, bigyan ng malaking pondo, kayo na ang magkaroon ng sentro, kayo na ang magkaroon ng building, kayo na ang magkaroon ng planta, kayo na ang gumawa ng fertilizer na yan. I-capacitate kayo at kayo na ang magbaban itong mga abunong ito sa mga bawat bayan at bawat munisipalidad. Otherwise, kung ang magiging budget nyo lang ay para sa training and seminars, siguro ho, I don't know kung ilang porsyento ang maa-achieve ninyo riyan. Pagdating ng, pag nag-evaluate kayo kung doon sa budget na inilabas nyo for training and seminars, i-equate ninyo sa productions, baka hindi ho kayo masasatisfy. Pero kung kayo na mismo kasi kaya nga kayo Bureau of Soil eh. Sana yung ito lagi ko naman itong inaapila sa ating mga lawmakers. Ang agrikultura ho kasi dapat ginagawa ninyong number 1 sa budgeting eh. Oo. Kasi di ba, Ma'am Niet, aanhin mo ang magandang kalsada kung ang dumadaan ay naghihingalo at mahinang katawan ng mga tao dahil walang makain. Di ba? Pero mas maganda sana yung mga mamamayan mo malusog, kasi ang mamamayang malusog kahit sa lubak-lubak na kalsada dadaan yan tatawid yan Pero kung yan hinain dahil walang makain, malnutrition, kulang sa gulay, kulang sa prutas, kulang sa isda, kahit maganda ang kalsado mo, matutumba yan pag mahina ang katawan yan. Hindi ba? Correct. Yes. Yun sana, Ma'am, I don't know ko. Yun kasi ang pangarap ko talagang ako kasi marubdob ang aking pagnanasa na ang agriculture gawin ninyong number 1. Kahit palagyan ninyo ng 2 trilyon yan kada taon. Worth it yan. Worth it yan. So, totoo lang. Sapagkat iyan ang kailangang paunlarin ang sektor ng agrikultura. Lalo na yung napakadelikado niya. Siguro hindi lang naiintindihan natin pare-pareho. Pag ang lupa ay hindi na tumanggap ng binhi dahil laso na, Ma'am wala na. Ayaw na niyang tumubo So sobrang dami ng chemical na fertilizers na inilalagay natin. Magugutom tayo pare-pareho. Mag-aangkat na naman tayo. Correct. Hindi ba? And thank you. Ma'am, lalo at mahal na ngayon lalo at mahal na ngayon Henry, ang mga chemical fertilizer. Kaya nga po, isa talaga sa advocacy ng Department of Agriculture ay isulong yung organic fertilizer, biofertilizers. Yun. Kasi sayang habang pinakikinggan natin si Ma'am, napaka-expert na expert sila sa ganyang klase po ng paggagawa ng mga ganyang bagay. Tapos wala naman kayong budget, Ma'am, kundi kaunting lang, kaunsing lang. Naku, wala kang sakit sa dibdib. Ma'am, sige po. Ma'am Jet, go ahead. Baka may gusto kayong itanong kay Ma'am.
Yes po. Yun nga po. Yung access siguro, ma'am, kasi alam ko marami naman na po ang marami na, Ka Henry, ang gumagawa ng organic fertilizers, no? And then yung access ng biofertilizers, nabanggit nyo kanina na meron na rin po ito available commercially. Mas mahal po ba ito? Ano po ang presyuhan nito? Kahit na hindi na po tayo mag-mention ng mga brands. Kumbaga, presyuhan nito, mas sulit ba pag ginamit siya ng ating mga magsasaka? Yes po. Actually po, nagre-range, siyempre po iba-iba ang amount, ang presyo ng biofertilizer. So pag po ito ay ginawa sa local, siyempre po medyo mababa ang presyo. However po kasi pag ito po imported, siyempre po mas mataas. Yung po mga ginagawa natin sa local, so, ang amount po ng biofertilizer is mostly mga mahigit lang po 100. And ang kailangan lang po nito sa isang hektarya, ang rekomendasyon is mga 6 hanggang 5 to 6 packs. So, ibig pong sabihin, so yung mga 700 pesos po ay enough na para po sa biofertilizer. Yan. So, ganun po yung presyohan nito. Actually po, marami namang suporta ang Department of Agriculture and ang gobyerno sa Bureau of Soil and Water Management. Actually po, meron nga po kami mobile soil laboratory kung saan ito po ay lumilibot nationwide at nagbibigay po ng libreng soil analysis, libreng training. And lahat po ng data natin para po mas magamit ng ating mga magsasaka, ng ating pong policy makers, ng ating pong researcher. So, actually po, ito pong mga data na to is inilagay na po namin sa isang public platform. So, ito po ay nasa website ng Bureau of Soil and Water Management. Ito po yung PERT map. So, actually po, malaking tulong po kasi ito dahil po maa-access na ng ating mga magsasaka yung pong soil fertility level nila. So pag po na-access nila yon, meron na rin po dong advice kung saan ano po yung recommended fertilizer, kung ano po yung gusto nilang itanim. So kumbaga hindi na po sila maliligaw. Meron na po tayong science-based advice para sa kanila. And sa patuloy po na pag-ikot ng mobile soil laboratory, kasi ito ngayon pa lang po, kumbaga 2026. So, mako-cover na rin po natin ang buong Pilipinas. So, darating po yung panahon na lahat po ng lugar sa atin pong bansa is makikita na po natin kung ano po yung soil status through mobile soil laboratory and through yung pong ating PERT map na public platform na matatagpuan sa BSWM website. Ma'am, curious lang, kasi nabanggit nyo kanina, kailangan magpa-test, no? Para malaman kung ano yung recommendation, yung right amount, right time, yung ganon, right kind. Opo. Pa na-upload, for example, nagpa-test, na-upload, yung ganon. Sa susunod, pwede na silang hindi mag-test? Makikita na lang nila sa PERT map? Yes po. Actually po, gano'n na po yung ginagawa namin ngayon. Para nga po, kumbaga, tayo na po, ma'am, ang nagbibigay ng serbisyo, tayo na po yung umiikot. Kasi po, marami po kasing soil laboratory na malayo sa atin pong mga magsasaka. So, dahil siyempre po malayo, hindi na po nila yung pinupuntahan at nagtsachamba-chamba na lang po sila ng paglalagay po ng fertilizer. So kaya po ang ginawa ng Department of Agriculture, inilapit na po natin yung serbisyo natin sa kanila. So para po ito yung maging accessible, maging available, and magkaroon po siyempre tayo ng accurate result na magiging advice po para po sa kanila, magamit po nila para po sa site-specific fertilizer recommendation. Sige po, doon sa mga nakikinig at saka sa mga nagtatanong paano po maa-avail yung mga serbisyo ninyo at yan ba ay libre? Pagbalik natin, we will have a short commercial break. Yan ang sasagutin po ng ating panauhin. Diyan lamang kayo. Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. At maraming salamat po sa mga inyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod na sa 4:05 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Okay, Techno tip number 2. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri-Asenso. Tutukan ang Techno Tip. Alam niyo ba, ka-agri, ang ABFS ay isang science-based na paraan ng pagsasaka na gumagamit ng tamang kombinasyon ng organic at inorganic fertilizers. Layunin itong mapataas ang ani habang pinangangalagaan ng kalusugan ng lupa para sa susunod pang mga henerasyon. Lupang inaalagaan, ani ay pangmatagalan. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri-Asenso. Okay, Ma'am Nyet, siguro yung atin pong tanong, paano makaka-avail at libre po ba ito sa mga serbisyo ng Bureau of Soil? Yes po. So, ang ating pong Adaptive Balanced Fertilization Strategy under the National Soil Health Program, ito po ay ini-implement namin sa buong Pilipinas. So, bawat region po, nag-establish po tayo dito ng 200 to 300 hectares of technology demonstration. So actually po, kami po ay siyempre nakikipag-tulungan or sumasama po kami sa Department of Agriculture para po yung ating po mga regional field office, and sila po yung katuwang namin para po sa implementation ng Adaptive Balanced Fertilization Strategy. So yung aming po mobile soil laboratory, libre din po ito. So lumilibot po ito para kumbaga magbigay ng libreng soil analysis at magkaroon po tayo ng site-specific fertilizer recommendation. So ganun din po, actually since water management po kami, meron din po kaming mga solar power irrigation system, meron din po tayong mga small water impounding project. So BSWM din po ang in charge dito. And ito po, sumulat lamang po ang mga interested na mga organization, cooperative, sumulat po tayo upang mabisita po kayo ng mga taga Bureau of Soil and Water Management upang makita po kung kayo po ay makaka-avail or suitable po yung area ninyo para po dito sa mga pagtatayo po natin ng mga small water impounding project at solar power irrigation system. So ilan lamang po ito sa programa ng BSWM kung saan ito po ay libre na maa-avail po ng atin pong mga kababayang magsasaka.
Ayun. Pero ma'am, yung kailangang makalapit sa inyo is cooperative, LGU, farmers organizations, individual farmers. Yes po. Paano po kung individual farmers po kaya? So ang mga for individual farmers po kasi, so mostly po yung mga laboratory analysis, kung kailangan po nila ng kits, meron po kami soil test kit, water test kits, yung mga ganon. However po, yung mga malalaking programa, like for example po, ABFS, 200 hectares, so kailangan po talaga ng organization. So yung pong mga small water impounding project at SPIS, kailangan pong organization. Kasi po, siyempre yung mga recipient po natin, kailangan din po nating tinitrain. Kasi hindi lang po dapat one time to. Hoping po na siyempre, ano na po siya, kumbaga long term po, panghabang panahon pong magamit. Ayan, okay. Sige po. So, paano ulit ang proseso? Susulat o tatawag o pupunta sa inyong opisina? Yes po, kahit po, actually po, meron naman po na tayong mga social media. Meron po kami Facebook, so BSWM. Meron po kami website, customer center. So, napakarami na po natin paraan ngayon para po parating nyo sa amin ang inyo pong mga request para po, ito po yung matugunan ng Bureau of Soil and Water Management. So pwede po silang mag-iwan ng mensahe, no, sa Facebook page ng Yes Bureau of Soils and Water Management. Yeah. Okay. Thank you, ma'am. Salamat po na marami sa inyo. Maraming salamat, Ma'am Maribel. Maraming salamat din po and sa akin po mga kasamahan sa Bureau of Soil and Water Management, especially po sa aming current administration, OIC Ma'am Denise and Assistant Assistant Director Eduardo Alberto and sa amin pong info and sa lahat po ng Bureau of Soil, kami pinagpapasalamat sa pagkakataong ito upang maipabatid sa inyo ang aming pong mga programa. Maraming salamat. Thank you po. Ma'am Yet. Yes, Ka-Henry, mag-enroll sa libreng online courses sa aming e-learning portal www.elearn.e-extension.gov.ph. Subscribe sa YouTube channel ng ATI Central Office para sa mga learning videos at abangan kami sa aming social media pages. At para sa iba pang katanungan at topic suggestions, tumawag o mag-text sa Farmers Contact Center 0920-946-2474. Thank you, Ka-Henry. Happy Saturday, everyone. Happy Saturday, Ma'am Yet. Salamat. Sumayin niyo na po ang Agri Ascenso. Hanggang sa susunod na Sabado, sama-sama tayong matuto. Kinig ulit, nood ulit, tuloy-tuloy lang ang follow. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri Ascenso. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mansyapa.